Mga Facebook updates na sure akong di mo pa alam, and talaga namang may excite ka once na malaman mo na may mga ganun pala sa Facebook. So stay tuned and watch the full video lang. Okay, so hello pa mga lods. So welcome back again sa ating channel, no? For today's video, I'm gonna share, idol, kung ano nga ba yung mga new update ni Facebook na talaga namang malaki ang tulong sa atin. And talaga namang nakaka-excite kasi alam mo yun, may ganun pala sa Facebook na hindi mo alam. Di ka lang gamit ng gamit, kailangan mag-discover ka rin ng mga bago dyan. Okay, so ito ituturo ko sa inyo mga bagong alam kong nakalimutan nyo na or di nyo alam na may ganito pala sa Facebook, yung mga ganong bagay. Okay, just to inform you lang na pwede palang gawin sa Facebook yung mga iniisip nyo na or yung mga ibang iniisip nyo na pwedeng gawin, diba? So yun. Now first off is unang-unang step sa lahat, pero bago pa lang kayo sa aking channel, subscribe mo na lods at gusto mo ng mga ganitong contents, araw-araw ko tayo nag-upload, no? So paki-subscribe na yan and paki-click na notification bell icon natin para lagi updated sa mga ganitong videos ko. Okay, so unang-unang step sa lahat is punta ka po muna sa Play Store, idol. Alright, now bakit sa Play Store? Sa Play Store kasi is dito tayo mag-update ng Facebook. So need kasi muna ang Facebook is updated. So hindi po kagana ang method natin na to kapag hindi po updated ang Facebook natin. So dapat naka-update ang ating Facebook. Ayan, kung makita mo once na open po ang nakalagay dyan, isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin is updated po ang Facebook mo. Ngayon, meron pa to sa Facebook Lite, hindi ko po sure. So for the sake of this video, focus lang po tayo sa mismong Facebook, not the Facebook Lite. Okay, ang gagawa po tayo ng video dyan, okay, sa mga next uploads natin. So yan, kapag open po nakalagay, ibig sabihin updated na ang Facebook mo. Kapag update nakalagay dito, ibig sabihin need me update ng Facebook mo. So in this case, open, so meaning updated na ang Facebook natin, open na natin agad-agad yan. Okay, so sorry, medyo may video agad kasi, di ba? So ayan, tapos dito is punta ka po dito sa yung profile. Sa profile, as you can see is meron po ditong setting, eto, or dito lang sa baba, depende po sa kung anong gusto mo or saan ka mag-click ng setting. So in this case, ito na lang po para mas madali. Sa taas, upper right corners, click mo yung setting. Okay, ayan, pagkatapos is dito na magsisimula ang ating tips, okay, sa setting ng Facebook. So unang-una sa lahat, gusto ko ituro is itong privacy checkup. Ayan, so pag-click mo nyan, kung makikita mo lods, may samot sa right dito mga privacy checkups na naka categorize. Okay, so dito kasi, so kahit di ka na pumunta sa iyong privacy or sa iyong kahit sa profile, like pumunta ka sa privacy ng profile mo, dito kasi sa privacy checkup lahat na po nandyan. Okay, so dito kaya nyo i-check. So who can see what you share, pwede mo i-check dito. Okay, how people can find you on Facebook, pwede mo rin to gamitin. Okay, so pwede mo siya update, ikaw bahala kung anong gusto mo. Kung makita ka ba nila through your friends, or kung makita ka ba nila through something na like pwede lang i-add, ganon. Okay, your data settings on Facebook, how to keep your account secure. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung account secured, kasi dito is kapag wala kang ganito, okay, yung Facebook mo is madali lang po yan makukuha ng iba. Okay, mabilis na ma-hack, kaya that's why gumamit ka ng ganito. Okay, i-activate mo yung mga dapat i-activate dyan, na mga kailangan i-activate para secured and safe na safe yung account mo sa mga hackers dyan. Okay, so your data settings, or in short, pinagbuo na po dito lahat ng mga importante na dapat na i-check about sa privacy. Okay, so sa ads pwede rin, if mag-content creator ka, pwede mo ito i-check dito. So sa privacy checkup, yung isa-isahin mo yan is lahat yan nagkikare lang sa account mo. Okay, to make your account safe, in short. So pinagkaisa na ni Meta, so ayun yung maganda dyan, kasi nakaraan or dati kasi hiwalay-hiwalay po to sila, pero ngayon sama-sama na po sila. Diba, ang galing. So back na natin yan. So next is pumunta tayo sa content preference o preferences. Sa content preferences naman mga idol, dito is kung makikita mo merong political content and sensitive content. Now sa political content, kapag naka-turn on yan, makakakita ka dyan ng mga politiko, or some, in short, mga politiko na
sa videos, ganun, or lahat ng mga about sa government, makita mo dito. Okay? So, ang kagandahan kasi dito is dapat naka-on yan. Kasi lods, if naka-off tong setting mo dito, possible na di ka makakita ng mga balita. Okay? Kasi government yun, so political yun. Possible lods, hindi mo makita yung mga balita. So that's why kapag naka-on to, mas maganda yan para makita mo yung balita sa Facebook mo. Diba? So yan yung isa sa mga dapat na i-turn on mo, okay? Pagdating sa kung gusto mo maging updated sa Pilipinas, yan, paki-turn on mo na lang yan. Okay? Kasi napaka-importante yan, okay? Now back na natin. And we're dito sensitive content. Sensitive content. Dito sa sensitive content, ito yung mga manage things like certain graphics or violent content. So dito is kung gusto mo bang makakita ng mga ganun, click mo yung default. So walang problema, makakita ka ng mga ganun sa Facebook or yung mga ganun kasi content, makita mo sa Facebook, walang problema. Pero kung gusto mo iwasan yung mga ganun or iwasan mo yung kahit ilan sa mga yun, click mo yung show less. Maganda to gawin, especially pagdating sa mga anak nyo. Okay, iset punta ka settings ng Facebook nila. Siyempre wala pa pong mga alam yan, so nakakalam po tayo po mga magulang. Okay, so punta ka sa settings, sensitive setting nila or sensitive content nila, click mo yung show less lang, para in case na mag-roll sila sa Facebook, hindi mo alam, wala silang makita masyadong mga sensitive content, na mga content na dapat din nila makita, is di po nila makita. Okay, may chance pa rin naman makita sila ganun, pero napakaliit na po ng chance nun. Okay, so para lahat po na makita nila is educational content lang or yung mga funny videos. Okay, so ganun lang. So di sila makita ng mga sensitive contents, which is bawal sa mga bata. Okay, so next is back na natin. So yun po yung pangalawang pangalawang update ng Facebook na talaga namang nakaka-excite. And the next is itong reaction preferences. So sa reaction preferences naman ng mga is ganito lang kasimple yan. Okay, sabi dito is hide numbers of reaction. So ibig sabihin, pwede mo i-hide yung mga reactions mo. Kasi kung mapansin mo ngayon kung mapansin mo kasi ngayon sa Facebook, 'di ba, minsan is kapag may nila-like ka, hindi nakikita ko ilang nagla-like sa mga nila-like mo, 'di ba? So kumbaga, nakikita lang kung ilang piraso, like mga dalawa lang ata nakikita doon, dalawang heart or haha or heart or wow lang ganun. Pero hindi mo nakikita ko ilan talaga nagre-react. So dito lods, kapag naka-turn on to, ibig sabihin nakahid na yung reactions mo. So once na i-turn on natin yung mga yan, kunwari mag-heart tayo sa mga iba. Okay? Pag nag-heart tayo sa iba, hindi natin makita yung mga post nila masyado, or yung mga likes nila masyado. Ayan, kasi naka-open to. Pero kapag na-off yan, makita mo yung mga likes nila, makita mo kung ilan nag-react sa post nila. Okay? So kapag sa'yo naman, kung gusto mo hindi makita yung mga likes mo or yung mga reels mo, ito lang i-click mo. Okay? For example, na-post ka, hindi makita ko ilang nag-like doon kasi naka-hide yun. Diba? So ayan. Yan yung pangatlong new update ni Facebook na talagang malupit. Next is itong notifications. Kung mapapansin mo, idol, every other activities na lang sa Facebook is may notification, even sa iyong mga memories. Ayan, even sa mga comments, sa mga tags, sa mga reminders, lahat yan load mayroong mga notifications. Ngayon, paano maalisin yung mga yun? Ngayon, hindi ka ma-annoy, yung para hindi ka matawag dito, ma-distract. So pwede mo kunwari sa comments, pwede mo siyang gawing, as you can see dito, pwede mo siyang alisin sa push. Okay, so depende sa loads. Sa email pwede rin, sa SMS pwede rin. Ikaw bahala, kung gusto mo i-turn off yan, mas maganda kasi wala na talaga mag-notify sa'yo kapag kaganon. Sa comment category, as you can see, napakarami pa niyan. So sa group, kahit sa group loads, kung gusto mo, alisin mo na yung mga yan. Okay, wala na yung mga yan, idol. So alisin na natin yan. Okay, kasi it's either na nakaka-annoy or talaga bang di mo naman kailangan ng update na ganun, pero nag-update pa rin sa Facebook, pero di mo naman kailangan, pero notify pa rin. So alisin mo na yun. Okay, sa people you may know, yan minsan kasi ganito meron din, so alisin mo na yan. Okay, so depende sa'yo kung anong gusto mo, pero ako di ko alisin yan. Okay, yan yung bagong update sa notification na talagang maganda rin. Now ito na, sa pinakahuli sa lahat is yung accessibility. So ano nga ba meron dito? Dito lods is makita mo lang yung dark mode side ng Facebook. So alam mo ko yung iba dyan hinahanap kung saan yung dark mode dito, kasi di ba dati dito lang yan dark mode. So yung iba naghanap sila kung saan yung dark mode. Okay,
nandun lang po yan sa accessibility ngayon. Ayan o. So click mo tong display, view, ayan, dark mode on, diba? So ngayon actually dito pa rin yan sa setting na to. Okay, so depende sa'yo kung gusto mo dark mode or off, pero sa accessibility may ganun din. Okay, so depende sa'yo kung anong saan mo gusto yung dark mode, pero mas mga dark mode na nasa parehas. Okay, so yun lang mga lods, yung dalawang yung mga new update ni Facebook na dapat alam nyo. Okay, so yun lang mga lods. If you like the video, please like, magtatagal pa mga idol. Till next time, peace out, keep safe everyone, bye bye.